Wow! Akalain nyo, nagtuloy-tuloy pala itong kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Yung plunder, di ba? Plunder at saka yung direct at indirect bribery. Pero etong nakarang araw lamang ay lumabas na ang desisyon ng Sandigan Bayan. At alam nyo ang naging desisyon ay absuelto si Senator Jinggoy sa kasong plunder. Plunder, ibig sabihin ay pandarambong. Pagnanakaw rin 'yun, di ba? So absuelto si Senator Jinggoy. Talaga naman, di ba? Pero hindi siya lusot doon sa kasong bribery. Yung direct at indirect bribery. Yung panunuhol yata ang tawag sa Tagalog niyan no? So hindi siya lusot doon sa kasong direct at indirect bribery. So maaring ang sabi nga ay makukulong. Sa tingin niyo makukulong kaya ito? Dahil confident ang kanyang abogado at ang sinabi nila ay hindi daw makukulong si Senator Jinggoy. Ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada ay pakikilusin niya lahat ng kanyang mga abogado. So yung mga magagaling niyang abogado siguro ay pakikilusin niya para hindi daw siya makukulong. So hindi daw alam ni Senator Jinggoy ito, yung tungkol sa direct at indirect bribery. Nagulat lang daw din siya bakit mayroong kaso siyang ganito. Ang naging kaso daw niya ay 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. At dito sa direct bribery, mas matindi pala ito, no? Ay maaari siyang makulong ng 8 hanggang 9 na taon at 4 na buwan. At siya ay pinagmumulta ng 3 milyon. Maliit lang para kay Senator Jinggoy yung 3 milyon na ito. At doon naman sa 2 counts ng indirect ay 2 years and 4 months, no? At magiging suspended siya sa kanyang trabaho. Ito pala ay kaugnay noon sa mga kaso niya, no? Kasama si Napoles. Yung 55 million daw yun na pork barrel. So yung pandarambong o yung pagnanakaw ay wala na. Kumbaga absuelto na siya dun. Diyan na ngayon nakatutok ang Sandigang Bayan sa direct at indirect bribery. Yung panunuhol nga. Magkakasama-sama sila niyan. Malalaman dahil nga siya ay nasa Senado. Pero ang balita dyan ay dahil dyan sa convicted siya sa kasong bribery, no, yung indirect at direct bribery, ay hindi muna siya pwedeng magpapatuloy sa kanyang trabaho bilang senador. Yung mga katanungan ng mga kababayan natin ay kung makukulong nga ba. Ngayon, pagka ginawa ng batas sa atin yan, ay maaaring babalik ang tiwala ng mga kababayan nating mga Pilipino sa batas natin. Kumbaga, tama yan na walang pinipili. Kumbaga, no one is above the law. Di ba? Kahit sabihin natin na absuelto sa doon sa plunder, at least dyan sa isang kaso ay napakita ng ating gobyerno na walang pinipili. Ang katanungan dyan, ano bang klaseng pagkakulong ang mangyayari sa kanya? Di ba? So, yun ang naging hatol ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada. Absuelto sa plunder, sa pandarambong, no? Pagnanakaw, parang ganun. Pero hindi siya nakalusot sa bribery. Yan ang naging resulta ng investigasyon ng Sandigan Bayan dyan sa kaso ni Jinggoy Estrada. Tingnan natin yan kung talagang mapaparusahan si Senator. Dahil
Sabi ko nga sa inyo kanina ay confident na confident ang kanyang abogado. Ang sabi ay hindi daw makukulong si Senator Jinggoy Estrada. Sabi naman ng Senate President ni Subiri ay pwede naman siyang mag-file ng TRO, Temporary Restraining Order. So para malaman kung ano ba talaga ang magiging final decision. Siguro para makapagpatuloy pa siya sa kanyang trabaho at magampanan pa niya ito. Ay hayaan na lang natin yan sa ating husgado. Ano? Kung ano man mangyayari dyan. Sanay na tayo dyan sa mga kaso-kaso ng mga opisyal ng gobyerno. So sana ay maging malinaw ito, no? At mabigyan ng parusa kung may mga nagkakasala nga naman. Ayan po ang update tungkol dun sa naging desisyon ng Sandigang Bayan para sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Maraming salamat po ulit sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.